Magandang araw, Ginang Pulastiko, at pati na rin sa inyong mga kaklase. Ngayon ay tatalakayin ko ang antas ng wika na binubuo sa mga sumusunod: balbal, kolokyal, lalawiganin, pambansa, at pampanitikan. Kapag sinabing antas, mayroong mababa, mayroon ding mataas. May mas mataas at may mas mababa. Kaya kung mapapansin ay sa mga sumusunod, papataas ang pagkakahanay. Sa ating tatalakayin, simulan natin mula sa mababa papunta sa pinakamataas. At huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. Meron akong ipakitang clip mula sa video ni Well Dasovich na The Canto Boys, The Art of Tagalog. Astig ng tropa na yan mga butangero yan Baka ma-snurp ka. Wangbu ka dyan. Ayan, pansin niyo ng mga salitang ito: astig, butangero, ma-snurf at wangbu. Pamilyar ba kayo sa mga yan? Ang mga salitang yan ay ilan lamang sa halimbawa ng balbal. So, ano nga ba ang balbal? Itinuturing na pinakamababang antas ng wika na may katumbas na slang sa Ingles. May salitang pangkalye o panlansangan ang balbal. Tinatawag ding singaw ng panahon sapagkat bawat panahon ay may nabubuong salita. Karaniwang nabubuo ng isang grupo na nagsisilbing koda nila sa kanilang pakikipag-usap. Ilan pa sa mga halimbawa ng balbal ay ang jejimon, werpa, syudi, anumang salita na maririnig sa kalye o lansangan. Ito ang mga halimbawa ng balbal: parak, pulis, iskabo, taka sa bilangguan, balbonek, taong maraming balhibo, repa, pare, the barkads, barkada, ermat, erpat, nanay at tatay, jowa, kasintahan. May nakita kayong mga salungguhit yan. Ang halimbawa ng kolokyal. Kolokyal. Ano nga ba ang kolokyal? Ang kolokyal ay mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na hinalaw sa formal na salita. Ginagamit sa okasyon, informal at isinaalang-alang ang salitang madaling at maintindihan. Ito pa ang mga halimbawa ng kolokyal. Halimbawa, lika na ang ibig sabihin ay alika, halika, naroon, naroon, antay, hintay, ganon, ganoon, wag, huwag. Next naman ay ang lalawiganin. Ang lalawiganin ay karaniwang salitain o dialektiko ng mga katutubo sa lalawiganin gaya ng mga Cebuano, Batanggueno, Bicolano at iba pa. May tatak lalawiganin sa kanilang pagsasalita. Mga salitang ginagamit sa isang lalawiganin at hindi pamilyar na gamitin sa ibang lugar. So, tandaan lamang na ang lalawiganin ay mga salita mula sa ibang lalawigan o probinsya. Narito ang mga ilang halimbawa. Gamitin natin ang salitang kaibigan. So, sa kaibigan sa Tagalog, gayim sa Ilocano, higala sa Cebuano, at amega naman sa Bicolano. Ilan lamang yan sa mga halimbawa ng lalawiganin. Para naman sa susunod, halina't basahin ang isang balita noon pang June 12, 2018. Ano ang ipinagdiriwang sa araw na ito? Tama, ang kalayaan. Tara na't basahin kahulugan at kahalagahan ang araw ng kalayaan. 12 ngayon ng Hunyo, natatangi mahalaga at makahulugan ang araw na ito sa kasaysayan ng iniibig nating Pilipinas sapagkat ipinagdiriwang natin ang ika-120 na taon anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa sambayan ng Pilipino, isang dakilang araw
ito na nagpapahalaga sa mga alaala at nagawa ng ating mga bayaning nangunguna ng buhay, talino, pawis, dugo at sakripisyo alang-alang sa kalayaan. Ang mga nabanggit ang kanilang alay sa kalayaan at tinatamasa at inaalagaan natin ngayon. At lahat ng mga pangyayaring lumagot sa tanikala ng pang-aalipin sa mga Pilipino ay bahagi na ng ating kasaysayan. Ang balitang ito ay bahagi lamang ng isinulat ni Clement Bautista, halaw mula sa balita.net.ph. Ang ganitong uri ng pagtalastasan ay tinatawag na pambansa. Ano nga ba ang pambansa? Ang pambansa ay ginagamit sa mga aklat, babasahin at pahayagan. Wikang ginagamit sa mga paaralan at sa pamahalaan. Salitang higit na kilala o ginagamit sa puok na sentro ng kalakalan. Ibig sabihin mga formal na salita na makikita natin sa paaralan, mga binabasang aklat lalo na sa paaralan. Ito rin ang mga salitang ginagamit ng pamahalaan kapag nakikipag-ugnayan sa mga mamayan. So, magbigay tayo ng mga halimbawa. Aklat, ina, ama, dalaga, masaya. Mga formal na salita na maririnig sa pang-araw-araw kapag tayo ay nasa paaralan mula sa telebisyon, sa radyo at iba pa. At para naman sa huling antas ng wika, halina't basahin. Ang buhay ay hindi ginugugol sa isang malaki at banal na dahilanan ay kahoy na walang lilim kundi dabong makamandag. Ito ay unang nakasulat sa kartelya ng Katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto. Mapapansin na ginagamit ng mga malalim na mga salita na may malalim ding kahulugan. Ang ganitong uri ng wika ay tinatawag na pampanitikan. Ano nga ba ang pampanitikan? Ang pampanitikan ay pinakamayamang uri ng wika kung saan kadalas ay ginagamit ang salita sa ibang kahulugan. Ang pampanitikan ay gumagamit ng idioma, tayutay at iba pang tono, tema at punto. Wikang pampanitikan na malayang ginagamit sa paglikha ng dula, katha, palabas at iba pang kaakdang pampanitikan. Narito ang ilang halimbawa. Mabulaklaka ang dila. Ano ang ibig sabihin doon? Ay mahilig pumuri ng tao o di kaya'y bolero. Paututang dila na ang ibig sabihin ay kachismisan, kaya sa inyo, char lang. Balat ng sibuyas na ang ibig sabihin ikaw ay maramdamin. Taingang kawali, nagbibingi-bingihan. Muli, narito ang iba't ibang antas ng wika mula sa pinakamababa, balbal, sumusunod kolokyal, lalawiganin, pambansa at pampanitikan. Naway nabusog ang inyong isipan sa mga kaalaman na napulot sa aking aralin. Salamat at yun lang po ang aking report. Thank you.